Pagkatapos ng brutal na pag-atake ni Tito Raul, ang inaasahan nating masayang pagsilang ng mga quadruplets mauuwi sa isang napakasakit na trahedya. Sa gitna ng labanan para sa buhay ni Rebecca, dalawa ang nakaligtas, ngunit dalawa ang nawala at ang pagsisisihan ni Doc Morgan, abot langit. Hindi na rin mapigilan ang puot ni Joshua na magtuturo ng daliri sa mismong taong inaasahan nilang magliligtas sa kanila. Handa na ba kayong saksihan ang pagbagsak ng mundo ni Rebecca at ang matinding lamat sa pagitan ng mga karakter? Huwag na huwag kayong bibitaw, mga ka-summer, dahil ang kabanatang ito ay susubok sa tatag ng ating damdamin. Malakas ang ugong ng sirena. Habang bumabaybay ang ambulansya sa highway, nakahawak si Mia sa kamay ni Rebecca. Pinipigilan ng sariling manginig habang patuloy ang pagdaloy ng dugo sa mga hita nito. Sa kabilang gilid, nakayakap sa isa't isang kambal na sina Joshua at Jaden, parehong takot at umiiyak ng tahimik. "Stay with me, Rebecca. Please, hang on." Mahina, ngunit desperadong bulong ni Mia habang sinusubukang pigilan ang pag-iyak. "We're almost there, okay? Just breathe for your babies." Habang nagmamadali ang ambulansya, kinuha ni Mia ang cellphone at mabilis na tinawagan si Doc Morgan. Nakailang ring pa bago sinagot ng doktor. "Doc, si Rebecca. She's bleeding badly. Someone attacked her." "What? Where are you now?" "On the way to St. Michael Medical Center. Doc Sabrina is waiting. She said she knows the owner of the hospital." Sa kabilang linya, hindi makapaniwala si Doc Alcarte sa narinig. Agad niyang binitawan ng hawak na chart. "Okay, don't let her move. I'm on my way." Pagkababa ng tawag, halos marinig ni Mia ang kalabog ng puso niya sa kaba. Tumingin siya sa dalawang bata. "It's okay, kids. We're going to the hospital now, alright? Your ate will be safe." Pagdating nila sa ospital, agad na bumukas sa mga pinto ng ER. 3 nurse at 2 doktor ang naghihintay at sa gitna nila ay si Doc Sabrina. Diretso sa kanila ang tingin. "Bring her inside, quick," utos ni Sabrina. "She's 7 months, Doc. Heavy bleeding," sigaw ng nurse na kasama nila sa ambulansya. "BP?" tanong ni Sabrina. 70/50 and dropping." "Damn it, we're losing time. Start the transfusion, stat." Habang mabilis na nagtutulungan ng mga staff, lumapit si Mia, nanginginig pa rin. "Doc, she's been bleeding since the attack. I did what I could do to stop it." "You did good, Mia," putol ni Sabrina. Mahigpit pero kalmado. "Now let me take over. Prepare the OR now." Mabilis na gumalaw ang lahat. Tinulak nila ang stretcher papasok sa koridor. Sa gilid, naiwan sina Joshua at Jaden. Parehong hawak ni Mia habang nagmamadali siyang sumunod. "Doc, can they stay near me? I can't leave them alone." Pakiusap niya. Tumango si Sabrina kahit naabala. "Keep them outside the OR. Don't let them see too much." Ilang minuto lang dumating si Doc Morgan. Hingal, gulong-gulot, halatang wala sa sarili. Malalaki ang hakbang ang ginawa nito. Marating lang ang kinaroroonan ni Rebecca. "Where is she? Mia, where is Rebecca?" Mia's voice cracked. "Inside the OR, Doc. They're preparing her for an emergency C-section." "What? But she's only 7 months." "Ang daming dugong nawala sa kanya, Doc." Mahina niyang sagot, umiiyak. "Doc Sabrina said they have to act fast." Napayuko si Morgan, nanginginig ang kamay. "Who did this?" "Sorry, Doc. Hindi ako kagad dumating. May pumasok sa bahay. Naabutan ko siyang nakasalampak sa sahig at tinudugo na. He said he'd come back." Kita sa mukha ni Morgan ang pangingit-ngit ng takot at galit. "Damn it, I should been there." "Doc," mahinang sabi ni Mia. "She fought for the babies. She didn't give up." Bago pa siya makasagot, bumukas ang pintuan ng OR at lumabas si Doc Sabrina. Nakasuot na ng sterile gown at gloves. "Doc," tawag niya, seryosong tingin. "She's in critical condition. We need to operate now. Her placenta might have detached and her blood pressure is unstable. If we wait,
We lose her and the babies. Napanunok si Morgan, halatang hirap intindihin ang naririnig. Then I'll help. Let me scrub in. Ngumiti si Sabrina pero may halong awa. No, Jovan, not this time. Tumalim ang mga mata ni Doc Alcarte sa narinig. What? I'm a doctor. Alam ko, agap ni Sab. Sasabihin niya sa mahinahon ngunit matigas niyang sagot. You're not in the right state to assist. You only make things harder inside. Please, stay out here. Sabrina. Please, Jovan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. If you really care about her, let me do this my way. I promise, I'll do everything I can. Napahawak si Morgan sa sentido, pinipigilan ang panginginig ng labi at galit na wag sumabog. Just save her, please. Sab nodded with assurance. I will. Bago pumasok si Sabrina, nilapitan niya si Mia. You'll assist me. You know her keys better than anyone. Keep your focus, Mia. We can't afford to lose her. Yes, Doc. Mabilis sa sagot ni Mia, kahit na nanginginig ang tinig. At pagpasok nila sa loob ng OR, sumara ang pinto na parang humiwalay sa dalawang mundo. Ang mundo ng laban para mabuhay at ang mundo ng paghihintay. Sa labas, naiwan si Doc Alcarte, nakasandal sa malamig na pader, hawak ang ulo, halos hindi makahinga sa bigat ng loob. Sa dulo ng hallway, nakaupo sina Joshua at Jayden. Nakayakap sa isa't isa habang tahimik silang pinagmamasdan ni Morgan. Doc, mahinang sabi ni Joshua, umiiyak. Is ate going to be okay? Napakagat si Morgan sa labi, pilit pinipigil ang luha. Matapang ang ate niyo, bulong niya. She will fight. She always does. Pero sa loob-loob niya, bawat tibok ng puso ay parang humihingi ng milagro na sana sa oras na bumukas ulit ang pintuang yun, buhay pa si Rebecca at ang mga anak nila. Lumapit si Doc Morgan sa mga bata. Mabigat ang bawat hakbang nito. Halos nanginginig pang mga kamay. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kaba at galit na sabay na kumukulo sa dibdib niya. Joshua, Jayden, mahinang tawag niya, pilit pinapakalma ang boses kahit ramdam ang panginginig. Tell me, who went inside the house? Who did this to your sister? Dahan-dahang napatingala ang kambal. Pareho silang takot, maputla ang mga muka at basang-basa ng luha. Si Jayden ay mahigpit na yumakap sa braso ng kakambal, nanginginig pa rin. Si Joshua naman, kahit na nangingilid ang luha, pilit niyang pinatatatag ang sarili. Kita sa panginginig ng kanyang baba ang pinipigilang takot at galit. Tito Raul! Halos pabulong pero ramdam ang galit sa bawat salitang lumabas sa bibig niya. What? Halos hindi makapaniwalang usal ni Morgan. Unti-unting nanigas ang panga. Si Tito Raul! Mas malakas sigaw ni Joshua sabay punas ng luha gamit ang likod ng kamay. Sinaktan niya si ate. I tried to stop him but he pushed me. He hurt her. Kulang na lang tumigil sa pagiga si Morgan sa narinig. Dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata, pilit na pinapakalmang sariling bumubulwak sa galit. Pero hindi niya magawa. The words kept echoing in his head. He hurt her. Namuti ang mga kamao niya sa higpit ng pagkakakuyom at marahang kumislot ang panga habang pinipigil ang sarili. Napanunok siya ng mariin, ramdam ang apoy na bumabalot sa dibdib. That bastard! You touch her? You hurt her? Halos hindi niya marinig ang paligid. Ang ingay ng ospital, ang mga yabag at maging mga hikbi ng kambal, lahat yon ay naglaho sa pandinig niya. Ang natira lang ay ang galit na sumisigaw sa loob niya. Humugot siya ng malalim na hininga, pilit ang sariling manatiling kalmado. Hindi siya pwedeng mawalan ng kontrol. Hindi ngayon. Habang nakasalalay pa sa loob ng operating room ang buhay ni Rebecca at ang mga bata. Marahang lumuhod siya sa harap ng kambal, inilapit ang kamay at hinaplos ang ulo ni Jayden. It's okay, mahinang sabi niya, mababa't nanginginig. You did the right thing, okay? They're both safe now. Pero sa likod ng mahinahon niyang boses, kumukulong isip niya, Raul, you're a dead man walking. Bakit kailangan mo pang magpakita sa kanya?
Nanatiling nakatayo si Doc Morgan sa labas ng operating room, nakasandal sa malamig na pader. Paulit-ulit niyang hinahagod ang buhok niya at pilit inaayos ang sarili. Pero kahit na anong pilit niyang pigilan, hindi niya mapawi ang kaba, ang takot at ang galit na sabay-sabay na sumisiksik sa dibdib niya. Raul, you bastard! Paano niya nahanap si Rebecca? Paano niya nagawa yun sa kanya? At ngayon, nasa loob si Rebecca. Lumalaban para sa buhay, dalang mga anak nila. Paroon at parito siya, walang direksyon. Para siyang hinahabol ng sarili niyang isip hanggang sa mapasundal siya sa pader muli. Napayuko at marahang tinakpan ang mukha ng dalawang palad. Ramdam niyang malamig na singaw ng hangin mula sa aircon pero hindi yun nakatulong para pakalmahin siya. Mula sa loob ng OR, naririnig niyang nagmamadali ang mga nurses, ang mga boses na halos pasigaw na. Iba na yung tono, hindi na yung normal na operasyon. Ang nangyayari sa loob, parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ni Morgan. Sa magkahalong emosyon, kaba at takot. Sab, bulong niya't halos pakiusap. Please, save them. 2 oras na ang lumipas pero para kay Morgan, parang 2 taon hanggang sa marinig niyang bumukas ang pinto ng operating room. Agad siyang napatingala, umaasang good news ang dala ni Doc Sabrina. Pero nang makita niyang mukha nito, natigilan siya. May lungkot sa mga mata ni Sabrina. Malalim, mabigat. Sab, halos pabulong niyang sabi. Nilapitan agad ito. How's Rebecca? And the babies? Please tell me, they're okay. Huminga ng malalim si Sabrina at sandaling umiwas ng tingin. Rebecca is safe now. She's still weak, but she's stable. Napapikit si Morgan sa ginhawang naramdaman sa unang salita pero bago pa siya makangiti nagsalita ulit si Sabrina. But the babies, napahinto ito, tinig niya halos maputol. We lost 2 of them. Parang binuhusan ng malamig na yelo ang buong katawan ni Morgan. Dahan-dahan siyang mataliw na napatingin kay Sabrina. Hindi makapaniwala. Ano? Mahina niyang sabi tumiling-iling. No, Sab. Don't say that. Singal niya talos maglabasan ng ugat nito sa liig sa pagkadismaya at galit. Sabihin mo sa akin na hindi totoo yan. 2 lang ang nakasurvive. Mahinahon ngunit basag ang boses ni Sabrina. A girl and a boy. We couldn't save the other 2. They didn't make it. Balungkot niyang balita kay Morgan. Umiling si Morgan. Hindi matanggap ang sinasabi ni Sabrina. No, you're wrong. You're the best bigay ni Sab. You don't make mistakes. Kaya ikaw ang kinuha ko dahil alam kong magaling ka. Kumislap ang mga mata nito sa luhang namuo habang ang mga kamaoy mahigpit na nakakuyom. Morgan, then why? Sigaw niya. Halos sumabog ang boses sa hallway. Why didn't you save them? You're the one I trusted to protect them. Nalaki ang mga mata ni Sabrina pero hindi na siya nakasagot agad. Nakita niyang nanginginig si Morgan, pawis na pawis, namumulang mata at halos di makontrol ang emosyon. Why didn't you do your best? You could done something. You could done something. Morgan, listen to me. Sigaw niya rin ni Sabrina. Nangingilid ang luha. I did everything. Lahat ng posibleng gawin ginawa namin. Rebecca was losing so much blood. Her uterus almost ruptured. If I pushed harder, we could lost all of them, including her. Pero parang walang narinig si Morgan. Napasigaw siya ulit at halos mabasag ang boses sa sakit. You promised me, Sab. You told me you'd save them all. Lumapit ang 2 staff, pinigilan siya. Doc, please, kumalma muna kayo. Let me go! Sigaw ni Morgan, pilit kumakawala. Nanginginig ang mga kamay niya at sa bawat paghinga niya, parang may karayom na tumutusok sa dibdib niya. Nang tuluyang mapigilan siya, napaupo siya sa sahig. Nanginginig, namumutla tila naubos ang lakas. Nakatungo siya, hawak ang ulo at paulit-ulit na bulong. There are my kids, my babies. Sambit nito talos hindi na marinig. Tahimik lang si Nurse Mia sa gilid, hawak ang labi habang pinipigilan ng iyak. Si Sabrina naman ay napayuko rin, pinunasan ng sariling luha.
Sa hallway ng ospital, tanging higpit mabigat na paghinga ni Morgan ang maririnig. Inihilamos ni Doc Morgan ang mga palad sa muka at sa bawat paghinga niya. Parang may mabigat na batong nakapatong sa dibdib niya at sa gumagaralgal na tinig ay nagsalita siya. Kung nasa tabi ko lang ako, mahina niyang sabit ramdamang pighati sa bawat salita. Hindi sana to nangyari. Hindi sana sila nawala. Gumuhit ang sakit sa boses niya. Galit, guilt at panghihinayang na sabay-sabay sumisiksik sa lalamunan niya. Hindi na napigilan ni Nurse Mia na sumagot. Nanginginig man ang tinig. Pero wala ka sa tabi niya, Doc. Marinyang sabi, nangingilid ang luha. You were never there when she needed you most. You only cared about Candice. About that damn contract. Morgan froze. Parang tinamaan siya ng 10,000 sibat sabay-sabay. Napatingin siya kay Mia pero walang salitang lumabas sa bibig niya. Tumaas bumaba ang kanyang balikat sa bigat ng paghinga at marahang pumikit. Pilit itinatagong sakit sa dibdib niya. Hindi na nagsalita si Mia. Sapat nang nakita niya kay Doc. Masakit man ang nangyari pero wala na silang magagawa doon. Walang gumagalaw kahit na isa sa kanila sa hallway. Tanging mahinang ugong ng aircon at mga hikbing pilit tinatagong maririnig. Dahan-dahan na tumingala si Morgan. Nawalan ng walang kulay ang muka at punong-puno ng sakit ang mga mata. Hindi na siya makapagsalita. Kung alam lang nila, sigaw ng isip niya. Kung alam lang nila kung bakit ko ginawa lahat ng ito. Pero wala siyang nasabi. Tanging isang pag-iling lang ang naisagot niya. Isang tahimik na pag-aamin ng pagod, ng pagsuko at ng sakit na hindi niya alam kung kailan pa mawawala. Huminga ng malalim si Doc at marahang lumapit. Mahinahon niyang tawag bago binalik ang tingin kay Morgan. He doesn't need morphine right now. Tahimik niyang tinignan si Morgan. Mabigat ang mga mata. Morgan, I know this isn't easy to accept, mahinang sabi niya. Pero yun ang totoo. Wala nang dalawang sanggol. Huminga siya ng malalim, halos pabulong ng kasunod. I'm sorry. I did everything I could to save them. We tried to keep both heartbeats stable, but the stress on Rebecca's body was too much. One of the babies lost oxygen, and the other's heart just stopped beating. I tried. God knows, I tried. Lumuha. Tumulong luha ni Sab habang nagsasalita. Hindi bilang doktor ko, hindi bilang kaibigan. Walang nagsalita matapos yun. Tumigil ang oras sa labas ng OR. Tahimik ng si Nurse Mia. Hawak ang dibdib. Pinipigilan ng iyak ang mga staff sa paligid na kayukot hindi makatingin. Ang bigat ng hangin, parang pati mga dingding ng ospital ay nakikiramay. At sa gitna ng lahat ng yon, nanatiling nakayupo si Morgan. Isang lalaking sanay magligtas ng buhay, pero ngayong gabi, 2 munting buhay ang hindi niya kayang mailigtas. At sa gitna ng lahat ng yon, nanatiling nakayupo si Morgan. Isang lalaking sanay magligtas ng buhay, pero ngayong gabi, 2 munting buhay ang hindi niya kayang mailigtas. Biglang naputol ang katahimikan. Isang tinig ang umaalingaw mahina sa una, pero puno ng puot. Kaya siguro, nawala yung 2 baby. Nanginginig ang boses ni Joshua. Nakatingin kay Doc Morgan, puno ng luhang mga mata. Dahil kukunin mo lahat kay ate. Napatigil si Morgan. Dahan-dahan siya tumingin sa bata. Joshua, mahina niyang tawag, pero mabilis na itinulak siya ng bata ng tingin. Akala mo hindi ko alam? Sigaw ni Joshua, namumulang ilong at nanginginig ang labi. Alam kong lahat. I hate you. Sumabog na parang kidlat sa gitna ng hallway ang mga salitang yun. Walang nakaimik. Kung magunol si Joshua, hinampas pang maliit na kamao sa hita niya. Saka tuluyang bumigay. Masama ka! Pareho kayo ni Raul! Agad siyang niyakap ni Nurse Mia. Pilit pinapakalma pero patuloy ang iyak ng bata. Malalim na parang nagutay-gutay. Shh! Enough, Joshua, please! Bulong niya at nanginginig din ang tinig. Si Morgan naman nanigas sa kinaroroonan. Hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Tinititigan niya lang ang bata. Unti-unting bumigat ang dibdib ni Morgan, parang kinukuyom ang puso niya. Walang salitang lumabas kahit na gusto niyang ipaliwanag. Kasi ang totoo,
Wala siyang karapatang magpaliwanag. Hindi sa mga sandaling yun. Nakayuko lang siya, nakatitig sa sahig, habang patuloy ang iyak ni Joshua sa mga bisig ni Mia, sa pagitan ng mga hikbi ng bata at katahimikan ng mga doktor. Ang bawat segundo ay parang latay, mabagal, masakit, at parang walang lunas. Ang sakit-sakit isipin na sa kabila ng lahat ng ipinaglaban ni Rebecca, kailangang may dalawang munting anghel na mawala dahil sa kasamaan at pagkukulang ng ibang tao. At ang mga sumbat ni Joshua kay Doc Morgan talagang tumarak ng diretso sa puso't nag-iwan ng malalim na sugat at napakatinding pagsisisi. Ang mahalagang aral na maiiwan sa atin ngayong gabi. Ang oras at presensya sa mga taong mahal mo ay hindi pwedeng palitan ng kahit na anong dahilan o kontrata, dahil ang mga pagkakataong nawala ay pwedeng humantong sa mga sugat na hindi na kailanman mabubura. Magkita-kita po tayo sa susunod nating kabanata.